Hello guys, ayan, alas 10 na ng gabi ngayon, 11, November 7, ayan, 2025. Patulog na ako, talagang dapat nga itong oras tulog na ako, 10 ng gabi. Kung kailan patulog na ako at saka talagang gusto ko talaga matulog, biglang may pinaisip sa akin at alam ko ayoko sanang sabihin ito pero kailangan kong sabihin. May pinaisip sa akin ng Diyos na dapat itong malaman ng ating bansa ng Pilipinas. Bakit tayo nakakaranas ng ganito? Alam naman natin masakit sa puso, masakit sa sitwasyon na ang mga kaibigan natin, mga kapatid natin sa ibang probinsya, katulad sa Cebu, hindi pa sila nakakabangon sa naging sitwasyon doon, sa talagang nangyari dahil sa bagyong ito. At tapos may mga sunod-sunod na sakuna, sa disgrasya, mga hindi naasahang pangyayari na talagang ikinalulungkot natin kasi nga may mga bata na apektuhan, may mga namamatay dahil sa bagyo. At ito na naman, may bagyo na naman na darating. At itong gabi daw or Sabado ng umaga baka dumating ang bagyo. Pinagpray ko sa Diyos na wag niya na itong makaapekto sa ating bansa or sa ibang mga bansa. Ilihis ito sa lugar kung saan wala maapektuhan na tao. Humingi akong tulong sa Diyos. Bigla hindi ko alam bakit itong pumasok sa akin, sa isip ko, na naalala ko yung bigla pumasok ko sa isip ko yung nasa Bible kay Jonas. Kung sino nakapagbasa na ng Bible kay Jonas, sa Jonas, maiksi lang naman to, kwento ni Jonas, isa siyang propeta, 2 page lang sa Bible. Madali mo mababasa kasi mabilis lang. Yung kwento kay Jonas, isa siyang propeta na ayaw pumunta sa isang Nineveh na sinugo siya ng Diyos, na para yung bayang Nineveh ay bigyang babala kasi masama na ang kanilang ginagawa. Hindi na maganda yung nagiging sitwasyon nila. Halos nakaabot na sa langit ang kasalanan nila. Ngayon sinugo ng Diyos si Jonas para balaan ng Nineveh. Kung hindi sila magbabago, wawasakin sila ng Diyos. Sa maiksing kwento, 40 days ang binigay ng Diyos para magbago sila. Pero ang nangyari, nagbago sila. Humingi sila ng tawad. Lahat ng buong bayan ng Nineveh nagluksa, nagsusumamo sa Diyos na huwag silang wasakin. At nagbago sila, binago nila yung lifestyle nila, binago nila yung kanilang karakter talaga, yung sitwasyon nila, pati yung hari, humingi rin ng tawad. Anong ginawa pagkalipas ng 40 days? Wala nangyari. Hindi sila pinuksan ng Diyos kasi nakita sa puso nila na nagsisi sila ng mga kasalanan nila. Tinalikuran nila mga Diyos-Diyosan, yung mga malaswang mga gawain nila, yung mga pagpapatay, pagnanakaw, korupsyon, lahat yun. Halos talagang nilinis ng bayang Nineveh ang kanilang sarili para lang sa kaligtasan at kaligtasan ng kanilang bayan. Nagsisi sila at tinalikuran na talaga nila yung kasalanan nila. Kaya si Jonas, talaga nakita niya kung paano yung himala ng Diyos na hindi sila winasak. At itong pinaalala sa akin ng Diyos dito sa ating bansa. Halos nakarating na sa Diyos yung ating kasalanan. Bakit tayo nakakaranas ng ganito? Bakit tayo pinaparanas? Niyayanig ng Diyos ang ating mga damdamin para magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Baka dumating yung time mawasak ang bansang ito sa mga
Unang-una, yung sinasabing the big one, baka mangyari talaga kung hindi tayo magsisisi ng kasalanan. At baka sumabog yung mga bulkan. Halos ang dami dito sa ating bansa. Kaya nais ko sana na lalo na sa ating gobyerno, sa mga namumuno sa atin, nilagay sila ng Diyos dyan sa posisyon na yan, hindi para magnakaw, kundi para i-handle ang bayan Pilipinas. Paunlarin, ipakita na may Diyos tayo na dakila at makapangyarihan. Pero anong ginawa ng gobyerno? Hindi sila humingi sa Diyos ng karunungan. Bagkus karunungan sa kasakayman ang meron sa kanila, at hindi katotohanan, hindi kapayapaan, kaguluhan na nangyari. Dahil ang gobyerno natin ay hindi gumawa ng tama, kaya tayo nagkakaroon ng ganitong hindi maganda. Sila dapat yung ating sandalan, sila dapat yung ating hihingian ng tulong. Pero ang nangyayari, sila pa yung nagpapabagsak sa bansa natin. Naging kahiyan tayo sa harapan ng maraming bansa. Tinitingnan nila na tayo ay parang hindi nakarapat dapat pagkatiwalaan dahil sa corruption na nagaganap. Masakit, pero talagang kailangan natin magsisi sa mga leader po na sa ating gobyerno. Magsisi na po tayo ng kasalanan natin. Kung mayroong tayo nagawang kasalanan dito sa ating bayan, isuko nyo na yung dapat nyo isuko, ibalik nyo na yung dapat nyo ibalik. Para maranasan natin yung biyaya ng Diyos. At sa atin naman po mga taong bayan, talikuran na po natin. Lahat buong bansa, talikuran na natin yung mga Diyos-Diyosan. Isa rin po yan sa ayaw ng Diyos. Doon sa 10 utos, mababasa nyo doon, ayaw ng Diyos, ng Diyos, ibang Diyos maliban sa Kanya. Kaya sana naman, pag-isipan nyo mabuti. Kaya tayo niyayanig, kaya tayo nakakarasan gito. Kasi hindi na natin binibitawan yung alam nating mali, nakaalam natin tama. Hindi ginusto ng Diyos na mapahamak tayo, o hindi ginusto ng Diyos may mamatay sa tao. Ang nais niya tayo maligtas. Pero anong ginagawa natin? Nagiging matigas ang ulo natin. Sana po makarating ito sa mga kaibigan natin, sa gobyerno. Kung hindi tayo magsisisi ng kasalanan, baka itong nangyari sa mga Nineveh, sa atin matuloy yung talagang pagkawasak. Hindi ako nagbibiro. Ayokong magsabi dito ng kasinungalingan. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan ho talaga. Hindi ako nagsasabi. Kaya nga ayoko itong sabihin, sana. Pero konsensya ko rin. Itong pinaisip sa akin ng Diyos. Kung hindi tayo magsisisi, Pilipinas, sa ating mga kasalanan, hindi natin tatalikuran yung mga Diyos-Diyosa natin. Hindi lang Diyos na bato, na kahoy na gawa ng tao. Hindi lang. At yung mga attitude natin, ugali natin, lahat ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos, talagang talikuran na po natin. Kung hindi natin ito magagawa, baka yung dapat na Nineveh ang mawawasak. Dahil nagsisi sila, naligtas sila. Baka yung pagkawasak na yun, sa bansa natin maganap. Huwag pong mangyari. Kahabagan tayo ng Diyos. Kasi hindi dapat mangyari sa atin kung tayo ay magsisisi lang. Nawala po ang toko kasi talagang nai-imagine ko ang mangyayari. Kahabagan nawa tayo ng Diyos. Mas naalala ko pa yung
Naalala ko pa yung yung Sodoma Gomora, 'di ba? Naalala niyo po yung Sodoma Gomora. Doon talaga winasak ng Diyos yung Sodoma dahil sa puro kababuyan na nangyari sa Sodoma Gomora, kasi doon lalaki sa lalaki nagtatalik, babae sa babae nagtatalik, at tapos nagpapalitan ng mga babae lalaki, at tapos sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan din. Ay siguro yung corruption ganap na rin, yung mga patayan ganun din. Pero sinasabi ko sa inyo, kaibigan ko, kapatid ko, kabayan ko bilang Pilipino sa bansa natin, ito ang pinaisip sa akin. Ayoko sanang bumangon, gusto ko sanang matulog, pero hindi kaya ng konsyensya ko eh. Kailangan natin magsisi talaga ng kasalanan, hindi yung sa salita lang, nanggagaling dito sa puso. Kasi ang Diyos hindi mo madadala sa mga paawa effect. Nalalaman niya laman ng puso natin. Alam niya yan. Yun lang. Sana tumimo sa inyong puso yung sinabi ko. Kung hindi, wala tayong magagawa. Mawawasak talaga ang bansang Pilipinas kung hindi nyo siseryosohin at kikilalanin ng Diyos na si Yahweh, na atin Panginoon, at si Jesus, Yeshua, na ating tagapagligtas. Hindi natin siya kikilalanin bilang Panginoon, walang mangyayari sa buhay natin. Damay-damay talaga, kasi iisang kaya ako madadamay dito, kasi iisang bansa pwede malubog sa mga sakunang darating pa kung hindi natin ito pagsisisihan. Yun lang po. Purihin po ang Panginoon.